Ayun mga Goix, ang masayang araw sa lahat dyan. So ito ngayon mga Goix, dumating na yung ating parcel, no? Yung ating PCB board. Yung board dito ng ating ginagawang washing machine na Whirlpool. Ito yung kanyang model. Ayan yung in-order natin na model mga Goix, no? Yan. So dumating na nga ito, at ito ay open na natin, unboxing natin, buksan natin. At yung luma niya mga Goix, ito yung nalusaw, yung kanyang parang pang ano dyan sa tubig, no, yung proof, pang waterproof niya, no. Ayan, so buksan natin mga Goix. Yung parang silikon niya ay nalusaw nga, parang na-expose yan mga Goix, kaya nalusaw. So subukan natin ngayon to mga Goix, yung dumating na ating in-order, no. So yung model niya ay ito nga yung ating in-order, no. So yan, so buksan natin to. So kunin lang natin yung box mga Goix, i-unboxing natin, no. So yan mga Goix. So ngayon ay ilabas natin dito sa kanyang plastic, sa kanyang balot, at check natin mga Goix. Yan yung mga pindutan. Yan. So ito na, dumating na nga. Ayan. So ilabas natin mga Goix. So check natin. Check natin kung ito ay pwede dyan na ipalit. So ayan mga Goix, bagong bago ang kintab. So makintab siya mga Goix, no. So ayan. So yung kanyang physical appearance sa kanyang board, no, yung kanyang housing ay, pero yung model niya, ito yung in-order natin mga Goix. Yung original niya ay mukhang iba sa itsura ng kanyang housing, no. So yan. So check lang natin yung mga pindutan niya mga Goix, kung kaparehas para swax doon sa ating pagpipindot, kahit bagamat iba yung kanyang housing, no. Pero yung kanyang mga parts dyan ay kung tugma naman, ay subukan natin. Ayan. So yung dito ay dalawa. Yung dalawa yung kanyang ating socket. Ayan, blue at saka white. So dito, nandito yung blue at saka white mga Goix. At yung pindutan naman, ayan, dalawa na yan. Mayroon din dyan dalawa, no. So yan. So dito, ayan yung kanyang mga, ayan, mukhang apat-apat. Dito sa kabila, apat-apat din. So yung screw lang niya mga Goix, no. Yung screw niya na tinanggal natin dyan, at saka dito sa kabila mukhang wala na sa dito sa ating hawak na bago. So ito lang mga Goix. Ayan, ayan, para dito. So yung dalawa na yan, yan para dito sa dalawa na ating kakabit. So yung sa magkabila lang, ito, yan ang wala, saka yung doon sa taas. So pero yung kanyang mga socket mga Goix, ayan, 1, 2, 3, 4. Yung original ay tama naman. Mayroon din dito na pwede ilagay yung mga socket na ating binaklas dyan. So ngayon, subukan na natin ito ikabit mga Goix, para malaman na natin ang board na ito na ating binili kung okay, no. So yan, buksan natin tong kanyang takip ngayon para mailagay natin. So ayun mga Goix, no, ganito ang forma niya kapag nilagay natin, no. So yung kanyang mga Goix, tornilyo ay yan, ganyan lang. So sakto naman, bali 5 yung screw na mailagay natin. Ayan. So yung dito mga Goix, wala na yan. Saka yung dito, yun. So ngayon, ilagay na natin yung ating mga wiring dito mga Goix, yung mga socket, no. So ito yung ating blue, siyempre color sa color yan mga Goix. Yan. So salpak natin mga Goix, no. Yan. So excited na ako na mabuo natin to. Sana nga ay walang problema. So white, sa white. So yan mga Goix. So kailangan lang idiin natin ng husto para hindi magkaroon ng kanyang corrosion, o yung kanyang contact ay hindi maglulus. So dito mga Goix ay kulay sa kulay din yan. So yan, katulad nito. So yan, ito ay nag-iisa lang, no. So bagamat hindi ito kakulay talaga siya. Ayan. So yan, yung dito mga Goix ay tapos na tayo, no. Yang sa dalawa na yan. So dito na tayo sa tig-iisa, no. Yan. So yan lang mga Goix, no. Salpak lang ng salpak.
kulay sa kulay. So ayan. So maaring iba ang kulay niya mga gawiks, dahil siyempre ito ay hindi original na talagang kakulay niya na board, no. Yan. So ayan na mga gawiks. So dito naman yung isa, no. Ayan. So yan. So ngayon dahil sa yan ay naisalpak na natin yung mga sakit niya. So ito mga gawiks ay paglagay na natin dito. Ayan. Yan yung parang pinaka lead sensor niya kung tawagin mga gawiks, lead sensor. Sana ay hindi tayo magka-problema nito. So ngayon itong wire niya mga gawiks ay ayusin natin, iligpit natin, no. Ligpit natin tong wire niya mga gawiks dito sa loob. So ayan, medyo mahaba ang kanyang wire, no, dahil sa umiksi yung ating board. So yun. So ayusin ko lang muna yung wire mga gawiks at ikabit natin dito sa skruhan niya, no. Yan. So ayusin lang muna natin. So yan. So kailangan sa mga pindutan ay walang nakaharang na wiring. So yan. So ayan na mga gawiks, no. Ikinabit na natin yung mga screw dito sa kanyang board, no. Yan ang ating ginawa. So higpitan lang natin para siyempre walang kalog-kalog kapag mag-spin dry ito sakaling buo na, no. So yan mga gawiks yung ating pag-repair. Yan. So yan. So higpitan lang natin maigi mga gawiks para hindi siya kumalog-kalog kapag nag-spin dry. So yan yung sakit pa dito sa kanyang parang lead sensor mga gawiks. Kakabit pa natin yan, no. So dalawang screw yung wala. Ito yung isa na wala, no. Tapos sa kabila din wala. So dahil sa yung kanyang board, yung housing niya ay kakaiba dito sa ating, nasana yun, naligpit na natin. So yan na mga gawiks, nandito siya. Yun. So yan. Dahil ito yung original, no. Mayroon dito, yan. So yan yung ating original. At siyempre ito ngayon mga gawiks. So yung kanyang lead sensor. So yung lead sensor mga gawiks ay kakabit natin, no. So yan. Nandito yung dalawang mga gawiks. Ayan, kontak. Yung dalawang kontak na yan ay check natin dito kung saan yung kontak. Ayan. So yan, ikakabit ko lang mga gawiks, no. So ayun na mga gawiks, no. Ayan, matapos natin mailagay yung ating bagong board dyan, ay atin ang subukan sa ating bagong washing machine na i-repair, no. So automatic, ayan yung ating plug, isinaksak na natin sa extension para masubukan na natin mga gawiks kung may power ang ating washing machine, no. Dahil yung una natin na tinesting o diniagnose, pag pindot natin dito ay wala. At ngayon ay subukan natin kung magkaroon ng power mga gawiks. So ayan. So yung tubig ay ready na, may tubig na tayo dyan, pero hindi pa yan naka-on mga gawiks. Subukan ko lang to kung may power to. Ayun, umilaw mga gawiks. Nagkaroon siya ng display na ilaw, no. Sa normal siya nakalagay. So ito ngayon ang mga setting dito mga gawiks. Subukan natin kung dito sa wash option. At saka mayroong set time dito mga gawiks. So ito ay hindi pa natin kabisado masyado. So dito tayo sa wash. Uy, nasa soak, wash. So wash, rinse, saka spin. So wala siyang time dito mga gawiks. Yan, spin, wala ring time. Spin, wala ring time. Parehong walang time. Ayun. So may display naman siyang ilaw mga gawiks, no, sa ating pagpipindot, no. So dito sa water level, subukan natin mga gawiks kung magkaroon siya ng function. Ayun, 8. So may 8 siyang lumabas, no. Subukan natin ulit. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 hanggang 8 lang. So sa pinakamababa lang tayo mga gawiks, sa 1. Yung water level natin, meron siya diyan. So pag wash, baka kailangan natin dito mga gawiks maglagay ng time kung ilang minutes ang wash niya. Pindot natin ito mga gawiks kung magkaroon siya ng display na number. Ayun, may 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
ayun, nag-umpisa sa 1. So dahil testing tayo, gusto lang natin malaman kung ang function nito ay good. So yan, sa 1 lang muna tayo. So ibig sabihin mga gawiks, pag nag-set ka dito sa was, kailangan mong lagyan ng time. So ngayon dito sa range, yan range, lagyan natin ng time. So tingnan natin 2. So pinakamababa siguro yung 2 mga gawiks. Tapos sa spin, ayun, spin, lagyan natin ng time 5. Ayun, sunod-sunod, tingnan natin kung anong pinakamababa. Ayun, 1 lang. So 1 lang siya mga gawiks. So yung range kanina ay 2. Subukan natin ibalik sa range. Yan, 2 3. Ayun, 1 lang. Mayroon din palang 1 mga gawiks. So okay sa all right na yan. So pwede na tayong magpindot ng start kasi nakasit na yung 3 kasama pang-4 yung water level. So yun, subukan lang natin dahil sa gusto nating makita at malaman ang ating bagong gawang washing machine. So open natin yung tubig mga gawiks. So ito yung tubig niya, dito nanggagaling. So ayan. So i-start natin ngayon. Tingnan natin sa likod mga gawiks kung mag-i-start itong ating washing machine. Kung una ay mag-open yung water level inlet valve dyan, yung solenoid, no? Tapos pag nagkaroon ng tubig, kung kanyang water level sensor, kung mag-i-start siya mag-wash. Tapos sa range, kapag nag-open siya at lumabas yung tubig, so good. Ayun, tingnan natin. So start natin mga gawiks kung mag-i-start ang tubig. Ayun. Ayun mga gawiks. Wow. So may tubig. Yes, yahoo. Ayan, may tubig mga gawiks. So ngayon, antayin natin kung mag-start to mga gawiks para malaman natin na good, okay yung bagong board na ating ipinalit dyan. Bagamat hindi gaano siyang kamukha sa original. So antayin natin mga gawiks. So ayun mga gawiks, umandar, nagwawas mga gawiks, pero maingay lang mga gawiks. So maingay lang siya. At yan ay antayin natin kung, kasi dahil sa 1 minute lang yung kanyang wash, number 1 lang, antayin natin kung mag rinse ng tubig. So ayan tubig mga gawiks, tingnan natin, antayin natin kung maghila yung drain motor dyan. Ayun mga gawiks, gumana ang motor. Hinila niya ngayon yung drain plug dyan para mag-open. So ayan. Ayun mga gawiks, lumabas na yung tubig. Good. Good yung kanyang water level sensor dahil nag-start sa washing. At yung inlet valve niya ay okay. So ayun na nga mga gawiks, no, na-testing na natin dahil sa ito ay may board na. At ang ating napansin ay maingay yung gearbox mga gawiks. Ang kasunod naman natin na repairin nito ngayon ay check natin yung gearbox mga gawiks, yung kanyang bearing dyan sa loob, o kung alin man dyan ang may tunog na maingay ay ayusin naman natin ngayon yung kanyang ilalim. So okay na yung board mga gawiks, okay na yung kanyang andar, no, maingay nga lang. So yun ang susunod nating repairin, at hanggang dito na lang muli. Maraming salamat sa lahat dyan at bye bye, yahoo!